maling-mali na po yung ginagawa. Ngayon, kung wala naman palang maasahan sa mga ahensya ng gobyerno katulad ng mga pangyayari na yon, wala talaga eh. Again, pasensya na po, pero hindi ko po talaga masasagot yan. Hindi ko po pwedeng, I cannot speculate as to why those funds were appropriated under a program appropriations. Doon sa ating mga, ano ito, yung mga overpass natin, mayroong mga nag-advertise diyan. O kaya yung ating yung ating sasakyan. Ang daming mga nag-advertise sa ating kalsada. 'Di ba? Halimbawa kung ikaw ay nasa Marcos Highway, ang daming overpass diyan. Manggagaling ka ng Cubao papuntang Kogyo, napakaraming overpass diyan. Pati doon sa mga haligi ng ating Mr. Chairman, we will... Sino ang nakikinabang diyan sa mga nag-advertise? Kasi makikita mo silang naglalagay ng sarili nilang mga slots eh. Yung mga columns ng ating mga infrastructure transport system ngayon. Makikita mo yung buong Marcos Highway well advertised yung mga columns na yan, pati overpass. Sa regulation po, ito po, pasensya na po Mr. Chairman, ito po'y bago sa akin, no? Hindi ko po alam ito. No? Pero base po sa sinasabi sa atin, yung pong pag-advertise sa mga flyover o sa mga elevated highway, expressways. Kasampat pa no? Pati yung mga columns ng ating expressways eh. 'Di ba? Nakikita ito po ay ang general rule po ito, dito ay bawal po ito. So, ang general rule ay bawal. Yun po ang information na nakuha ko po ngayon. Pero mukha pong merong gumagawa at mukhang meron na pong atang mga kaso involved dito, no? Dahil pinagbawal pero meron pong nagkaso at pending po ata. Pending ba? Puntahan po niyo yung Marcos Highway ngayon. Hindi po bawal. Lahat po ng overpass, lahat ng expressway, mga columns na yan. Papacheck po natin, Mr. Chairman, at aalamin po natin kung sino ang nagbe-benepisyo dyan. Kapag nagtanong ka, Mr. Secretary, yun lamang pwedeng magkapit dyan sa mga overpass na yan ay yung congressman sa lugar na yun. Kasi yung merong kapangyarihan. Kasi sa kanya dapat dumaan yung nag-advertise. Aalamin po natin, siya yung Mr. may-ari nung pinagawa na yun, parang pera niya ang pagpapagawa ng overpass na yon on that particular section. Tingnan po ninyo yung Marcos Highway. Po natin, Mr. Hindi Chairman. Marcos Highway. Tingnan po niyo yung Santa Mesa papuntang Maynila. Punong-puno po yan. Tingnan niyo yung monumento papuntang Makati. Hindi naman tayo bulag para makita natin ng napakaraming mga advertising signs dyan. Sino po yung nakikinabang dyan? Kasi ang dami po niya. Araw-araw po yan. Papacheck po natin at kung ito nga po ang sinasabi po sa akin ay ang general rule dyan ay bawal yan. Dapat po matanggal yan. Kailan pa po naging bawal, Mr. Secretary? I think 15 years ko na pong nakikita. From the very beginning po ata, bawal. Marami naman po talagang bawal. So for 15 years, there is a continuing violation of the general rule. Opo. So, titignan po natin, Mr. Chairman, kung ito'y bawal, kailangan patanggal po ito. Pero alam naman po natin, marami pong bawal sa ating bansa na tuloy-tuloy din po ang pagbabiolate. Tingnan po ninyo yung gagawin po natin yan, Mr. Chairman. Bridge to sa tapat namin. Ito po, malapit sa Marcos Highway po ito. Ang gagawin po, magkabila, merong malaking advertising sign. Magkabila yon. Ayaw na pong tumawid yung mga tao, kasi lalo na po kung gabi, dahil may hold-upper na po sa loob. Kasi nga natatakpan yung footbridge. Ganun po nangyayari. Pagdating nyo sa bandang Masinag, nandun na naman po. Napakarami po niyan. Ang tinang ko lang,
Alam ko pong marami nakikinabang dyan. Ngayon, ang tanong ko, napupunta ba sa departamento at sino po bang may-ari ng Sigurado pong hindi na pupunta sa departamento. Kung anumang pero renta yan, sigurado pong may kinapupuntahan naman ito. most likely po, meron. Aagamin po natin. At dahil nga po ito illegal, i-implement lang po natin kung ano ang batas, anong regulasyon. At kung yan ay illegal, dapat po itanggalin yan. Makikita po ninyo yung mga columns ng ating meron na po mga bakal sa mga columns eh. So every month, iba-ibang advertiser po ang naglalang. Sa makatwid, pangmatagalan na po yun. Bakal na po talaga. Isasabit na lamang po. Sa ating mga expressways po, makikita nyo yan. Yung kabahan po ng EDSA, hindi po natin pwedeng sabihin wala. Napakarami po. Salamat po, Mr. Chairman. I will yield to Senator Bongo, then I'll proceed with my questions after. Salamat. Ano lang po, a follow-up question lang. Mr. Chair, Senator Vince, I filed Senate Bill number 666. Secretary po, hindi po, Senator. Nadulas tuloy yung bunga. Never po mangyayari yun, Mr. Chairman. Ganun po ba? Baka tanungin kita ngayon dito. Tanungin niyo po ako, isa lang po ang sagot ko, Mr. Chairman. Kasi sinabi mo kanina, 2.5 years ka pa sa departamento, kung magtatakbo, merong mababawasan ka ng ilang buwan. So, hindi naabot ng 2 taon. Hindi po mangyayari yun. Hindi ko sinasadya po yun na Mr. Secretary. Alam ko namang trabaho ka lang at unahin mo muna yung trabaho. Ulitin ko lang po, Secretary. I am one with the Filipino people in this crusade against corruption. Tulungan po tayo dito. At matagal tayong nagkasama noon. Mr. Chair, I filed Senate Bill number 666 or the new building code, which aims to protect the people's lives and mitigate the impact of disasters by setting standards and benchmarks that all buildings and structures must meet with, particularly the recommended structural stability and integrity designed to withstand disasters. Ilang dekada na po nakalipas mula nang naging batas po ang National Building Code of the Philippines. Naipasa po ito noong 1977 at mula noon marami na rin po nagbago, marami na rin po tayong natutunan tungkol sa building safety dahil sa makabagong sensya. Panahon na po na upang pag-aralan at i-update po itong National Building Code. Lalo na ngayon, no? Lindol, at yung mga tulay ninyo na bumibigay, minsan nagtuturuan na kung sino may kasalanan. Di naman siguro sino ba namang gustong bumagsak yung tulay ngayong panahong ito. Hindi naman natin alam kung kailan po yun na natayo itong mga tulay na to. At importante rito, mas handa tayo at wala na pong sisihan muna. Ngayong sunod-sunod po ang lindol, kalamidad, paano po nasusuri at nasisiguro ng DPWH na matibay at maayos ang structural integrity ng mga itinatayong infrastructure projects. Dahil na rin po sa mga 2 tulay na po ang bumagsak, di ba? Isabela in Cagayan. All-out support po ang departamento sa pagrepaso at pagrebisa ng ating National Building Code. No? Pero in the meantime po, kailangan po talaga, ito isa sa mga unang-una ko pong sinabi, lalo na sa ating technical services at sa ating operations, kailangan po talaga paspasan at siguraduhin na ma-retrofit na po ang mga kailangan i-retrofit. Lalo na po yung mga tulay. No, for so long delayed na po itong mga ito at kailangan po gawin na natin ito sa lalong madaling panahon, Mr. Chairman. Since yung flood control hindi na nga po priority ngayon, 2023 maalala ko, natanong ko yan dito kay then Secretary Bonoan, may master plan ba kayo sa flood control? Ngayon, hindi na natin prioridad po ito dahil naging gatasan nga po ng ilan. Aside from flood control, ano ho ba yung, may master plan ba ang DPWH sa mga tulay, sa mga kalye? Meron ba kayong master plan for that? Para yung talagang prioridad ang bigyan nyo po ng priority. Hindi yung
Kasi ngayon po, basta-basta na lang po maglalagay minsan sa mga amendments na hindi nyo na po na-validate minsan. Sana po nakalinya po ito sa inyong master plan talaga. Tulay ba o sa mga roads? Yung pong na-mention po kanina nung nagtanong po si Senator Marcoleta tungkol sa Big One preparedness. Ito po yung master plan po on resiliency, yung Philippine Seismic Risk Reduction Resiliency Project na funded po ng World Bank. Ito po yung existing master plan. Ito po ay natapos nung 20... Yung master plan ninyo, para saan po yan? Para po sa iba't ibang struktura. Para po siguraduhin resilient po siya. No, lalo na sa mga malakas na lindol at malakas na natural occurrences. Yan po, school buildings, hospitals, bridges, roads, kasama po lahat yan. Yan po ang sinusunod po ng DPWH at yan din po ang naging basehan nung paplano ng retrofitting ng iba't ibang mga tulay all over the country. At ano bang prioridad niyo po sa paglalagay ng tulay, ng mga roads? Anong inuuna niyo po sa ngayon? Opo, meron pong listahan ng mga pinaka-problematic na mga tulay. Yan po ay inuuna in order of priority po, no? Yung mga hindi pa nare-retrofit ng matagal na, yun pong mga kinakailangan ng ayusin based on inspection, yan po ang inuuna. Pero ang sinabi po sa akin ng team sa DPWH is madalas po medyo kinakapos po sa pondo over the past several years. Pero ngayon po, I think sa 2026, nagdagdag po ng pondo para dyan, para po mas marami ang ma-retrofit na mga bridges at mga iba pang mga structures. Baka pwede po mabigyan niyo lang po ang committee ng Ng updates, listahan. regular updates po sa inyong master plan. Napakahalaga po 'yun. Opo. Dahil usually dito po sa Kongreso, no, na merong mga amendments, kung hindi naman po prioridad at hindi nakalinya sa inyong master plan, ay sana po ma-discourage po ito. At another topic lang po, Sec Vince, nung panahon po ni former President Duterte, DPWH blacklisted non-performing or scheming contractors. It was reported that almost 30 contractors were blacklisted. At ano po yung status ng blacklisting of contractors for possible anomalous or problematic projects? You mentioned before na ang blacklisting po ng contractors for life, no? Sana tuluyan niyo po ito. Kung ngayon nadidiscover niyo po sino yung mga ginagawa lang pong negosyo, wala namang kapasidad at talagang naging involved po dito sa kalokohan, sa mga substandard, sa mga ghost projects. Totohanin niyo po yung pag-blacklisting for life talaga. Opo. Not Mr. only blacklisted but panagutin niyo po talaga. Yung pong mga na-involve ngayon dito sa mga maanomalyang flood control projects, yan po talagang iba-blacklist natin for life. In particular, yung mga Diskaya companies. Yan po. At susunurin na po natin yung mga iba pang mga gumawa ng mga ghost projects. Kami po ay naniniwala talaga. Lagong-lalo na kapag gumawa ng kahit isa lang na ghost project ang isang contractor, yan po hindi na po dapat pwedeng magtrabaho para sa gobyerno forever. No? At yan po ang policy i-implement natin. Pero ito pong 42 na blacklisted companies nitong since 2022, 23, 24, 25, ito po ay ang duration lang po ng mga ito ay 1 year to 2 years, no? Pero kailangan po talaga maging mas stricto tayo dito, Mr. Chairman. No. Ang ano po kasi under our law now, nung nakaraan po bago napasa yung bagong pasaran po na batas ng ating Kongreso, yung amendments to the Government Procurement Act. Before that po, 2 years lang po maximum ang blacklisting.
Pero ngayon po, meron na po tayong basehan dahil po sa RA 12009, pwede na po tayong mag-impose ng perpetual blacklisting. At yun po ang ginagamit natin ngayon. Not only blacklisted, kasuhan nyo po. Ay, opo. Talagang panagutin nyo po. Lalong-lalo na, Kakasuhan po talaga natin at ipapakulong natin sila, Mr. Chairman. lalong-lalo na po yung talagang involved sa kalokohan, sa mga ghost projects na ginagawa pong gatasan ng iilan po. Inaantay po yan ng ating mga kababayan. Opo. Wala pong dapat piliin na Sec Vince, kahit sinong kamag-anak pa yan, kahit sinong kamag-anak po ng politiko. Ako mismo, I'm willing to be the complainant po. Kahit sino pa yan. Huwag ko kayo matakot, Sec Vince. Alam ko pong napakabigat ng trabaho mo ngayon, pero nakikiusap lang po ako sa iyo. On behalf of the Filipino people, just do what is right. You have been in government for 30 years. Halos pagkasabay tayo. Let us continue doing what is right and what is fair po. At sabi ko kanina, yung katotohanan lamang po. Seek the truth lamang po at hindi ka magkakamali. Not because this is the task given to you by who appointed you, but gawin nyo po ito for the future of our nation. Nakaantabay po ang ating mga kababayan na Sec Vince. Nagaantay po na meron pong managot. Panagutin po natin. Ikulong nyo po. Kasuhan nyo po yung dapat managot dito. Po, Mr. Chairman, uulitin ko lang po ang sinabi ng ating Pangulo. Wala pong sisinuhin, wala pong sasantuhin. Kahit sino po, kung saan ang ebidensya patungo, doon po tayo tutungo. At yun po ang commitment natin, hindi lamang sa Pangulo, kundi sa buong bansa. Yun po ang gagawin natin. Makakaasa po kayo, Mr. Chairman. Salamat po, Sec Vince. The truth lang po. Tumbukin niyo yung talagang may kasalanan. Managot ang dapat. Managot, parati mong sinasabi yan. Kasuhan ang korap at ipakulong. Seek the truth. Huwag na pong pa atras-atras. Diretso ka doon. Tumbukin mo yung mastermind at ang buhaya. Salamat po, Sec Vince. Alam na niya, hindi lang niya mapangalanan. Salamat po, Mr. Chair. Mr. Chair, baka makalimutan ko lang po mga minor. Yes, lang go po. ahead. Secretary, pag nakakita ka ng mga ganito sa listahan ng mga projects mo, halimbawa mortuary, slaughterhouse, gymnasium, auditorium, covered court. Hindi gawain ng ano yun eh. Wala sa listahan po ng DPWH. Lahat po ng sinabi ko, tama po. Ayan. Meron po eh. Pero sa dami po ng nakita ko pong net nung ako po ay nasa house. Pero hindi po ito yung kanilang mandato talaga. Meron pa nga ako nakita, Mr. Chair, eh. Nakalagay, multipurpose building, sabi niya. Open and close parenthesis housing project. Tama ba yun, Mr. Secretary? Hindi po. Kasi wala po yan sa listahan ng mga proyekto Opo. under DPWH. Kaya hindi po dapat yan nasa loob ng budget ng DPWH. Pero nalagay nga po sa GAA eh. Nung nakaraan po, Hindi po itong nakaraan. Sa maraming pagkakataon po kasi. Kung bakit po nangyari yon, ito, totoong nangyari, Misamis Occidental. Ito po ay pinaimbestiga ko talaga. Nagkataon, ang proponent niyan, kasama ko, Deputy Speaker ng panahon na yon. Oh. 50 million po yon. Tinignan ko po yung plano, originally, 4 na floors. Ginawa na lang na 2. Hindi ko po alam dahil sa ginamit niya yung iba doon sa isang project. Ngayon, tinatanong ko po yung COA, wala po kasing nakaupo rito na COA. Wala po bang taga-COA rito? Kasi po, nung ginagawa yung housing project na yon, ginagawa pa lang. O hindi pa ginagawa, wala siyang paglalagyan po, Mr. Secretary,
dinimolish niya lahat ng mga bahay doon sa lugar na yon. Kasama na po yung mga lehitimong may-ari ng maliliit na lote. Ngayon, tinanong ko po yung COA. Sabi ko, habang ginagawa yan, habang nililinis yan, ayun, dinidemolish yung lugar na yan para pagtayuan ng housing project funded by DPWH. Alam mo ba ako na ikaw ay nagtayo na ng signboard, billboard? Merong billboard ng COA po eh. Sa lahat ng project po ng DPWH, nandun po yung billboard ng COA. So nakalagay po, multipurpose building, open and close parenthesis, housing project. Sabi ko po doon sa COA, Mr. Chair, alam mo ba kung pinagtatalunan pa yung site na paglalagyan yan? Sapagkat yan ay nakuha lang kako ng city government sa magitan ng kanyang nakakuha siya ng writ of possession. Ngayon, tinanong ko po ang inyong district engineer sa lugar na yon. Yun po ba kung writ of possession ay title? Ang sabi po niya, Mr. Secretary, hindi po. Papayagan mo ba kung itatayo yan? Wala po akong magagawa, sabi ng auditor. Kasi po kami, post-audit po kami. Ano kung ibig sabihin yan? Hindi ko pa po kanya pwedeng pakialaman yan. Sabi niya kasi pagkatapos na po na matapos ang project na yan, diyan pa lang ako papasok. Teka muna kako, ba't nagtayo ka na kako ng ano riyan? Anong ibig sabihin kanyang nakatayo na billboard dyan? Wala ka palang kinalamanan dyan. Total, wala naman nakasulat dyan. Ilan lamang pangalan ng project. Hindi mo nga sinilagay dyan kung ilang porsyento na nagawa o kung ano man. Ito po yung tinatanong ko. Paano po ba talaga, ano po ba yung connection ng COA sa DPWH kung pag-uusapan ay yung karampatang pagbabantay at pagtulong sa inyo kung talagang ang mga project ay nagagawa talaga sa tamang paraan, sa tamang proseso at sa tamang kalagayan kung pag-uusapan ay pati yung paglalagay ng budget. Ang sabi po ng COA noon, post-audit po kami. Paano ka ako ngayon yan? Kapag natapos ang project na yan, hindi naman kako nakatitulo sa pangalan ng LGU sapagkat pinagtatalunan pa sa korte, umabot na yata sa Korte Suprema. Sino ka akong magiging may-ari ng building na yan? Hanggang ngayon po, hindi nila ako sinasagot, Mr. Secretary. Sa mga tweet na itayo po yung multipurpose building, open and close parenthesis, housing unit, hindi ko po alam kung talagang beneficiary ng mga kababayan nating may hirap sapagkat sang-ayon po sa DSUD, meron silang patalaan na kung pwede lang makinabang sa mga housing na ganun klase ang gobyerno ay yung mga nakatalana. Tingnan po ninyo kung sino nakaano. Mga tao lamang ng gobernador ngayon na dating deputy speaker na aking inimbestiga. Ayan po yung nangyayari. Meron tayong COA. Sa mga tweet, nagagawa po ang mga katiwalian. Harap-harapan, nandyan po yung COA, pero walang magawa. Tinanong ko po may title po ba? Hindi ko pa po magagawa yan sapagkat post-audit kami. Ayaw niyang tingnan, Mr. Secretary. Sapagkat ang kanyang modality, titingnan niya lahat ng mga bagay pagkatapos na ng project. Saan tayo pupunta sa ganung kalagayan, Mr. Secretary? Yan po ay isang mabigat na hamon na nakita natin. Hindi lang doon sa example po na binigay nyo, Mr. Chairman, pero sa iba't ibang mga proyekto. Right now po talaga, napaka-limitado po at hina ng project monitoring ng DPWH. Yan po ang katotohanan. No, unang-una po, sa dami lang po ng mga proyekto, talagang napakahirap po. Kaya kailangan po talagang gumawa ng mga pagbabago para mas mapadali ito. Kasama na po yung kaninang na-suggest na gumamit ng teknolohiya, lalo na ng satellite, para makita talaga kung
merong nangyayaring trabaho sa mga project site natin all over the country. Pero importante din po yung sinasabi nyo na baka po panahon na para balikan natin at repasuhin yung necessity po ng pre-audit. Opo, nandito po ang COA. Nakikita ko po siya. Baka No? sakaling gusto niyang Kailangan po sigurong pag-isipan na ng masinsinan yon. Dahil po kung ang auditing lang ay nangyayari after the fact, ibig sabihin po, kung krimen ho yan at pag nanakaw ho yung nangyari dyan, nanakaw na ho ang pera. At nagawa na ho ang krimen. No? So, tingin ko po, isa yan sa napaka-importanting pwedeng magawa nating lahat. Hindi lamang sa DPWH, kundi sa buong gobyerno. Yung ipagbabalik po ng pre-audit. Tinanong ko po yung auditor doon sa lugar na yon, Mr. Secretary. Hindi ba ako katungkulan mo na tingnan mo yung plano habang ito'y ginagawa pa at gagawin pa lang? Wala po kami kanyang karapatan na gawin yon sapagkat kami po ay post-audit. Palaging ganun po yung sinasabi niya. Hanggang sasabihin ko po sa kanya na hindi po, meron kayong circular eh. Kung gusto mo ka ako, babanggitin ko sa iyo yung number ng circular mo na kapag ka pala gagawin ng isang bagay na meron kayong koneksyon sa pamagitan ng pag-audit, binibigyan kayong kopya ng ng plano eh. O so nung sabihin ko po sa kanya, meron kayong plano, nakalagay po rin nyo sa inyong circular at pati po ka ako dun sa plano, nakalagay din na kayo'y copy partners. Bakit hindi mo ka ako tingnan ito? Hindi raw po niya magagawa sapagkat post-audit nga sila. Ngayon po, nandito yung auditor, baka gusto po rin yung magbigay ng konting pahayag kung paano natin masusolusyonan. Itong palagi ang nangyayari na ganito, na pinipilit po nila na kahit na pwede niyang pigilan halimbawa yung anomaly sapagkat nasasabi ko na nga at sinasabi ko na nga sa kanya, wala pa ako sa pangalan ng city government ang titulo, paano mo ka ako papayagan na itatayo ang housing unit na yan? Wala po kanya akong magagawa sapagkat kami po ay post-audit. Good afternoon po, Your Honor. Based Yeah, we recognize Ms. Sunico of COA. Good afternoon po, Chair. Mr. Chair, meron po kaming COA resolution regarding po dun sa pagkandak ng evaluation po doon sa mga complaints po natin. So in the case po nung kinikwento nyo, sir, si auditor po pwede na pong magkandak ng initial evaluation po doon sa mga complaints and then pwede po niyang i-elevate doon po sa ating fraud audit or doon sa ating fraud audit office. Sa case po kasi nung kinikwento nyo, sir, nasa region po siya. Ito po yung mga criteria kung saan pwede po siyang i-elevate doon sa fraud audit team kahit hindi pa po bayad yung transaction. Bakit hindi po niya ginawa yung sinasabi niyo ngayon? Meron pala siyang magagawa, pero nung siya'y tinatanong ko, ang kanyang palaging sinasabi ay wala siyang karapatang gawin lahat ang mga binabanggit ko sa kanya sapagkat siya ay strictly post-audit lang. Bakit hindi niya po alam na meron palang remedyo kagaya po na sinasabi niyo ngayon? Sorry po, Your Honor, hindi ko po masasagot yung sa part po niya. Ito po yung mga criteria po. The information, complaint, or request or case is in writing, alleges anomalous or fraudulent disbursement or collection of public funds or use of government properties, involves transactions or accounts that are described with sufficient particularity or have verifiable information, merely solicits a general audit of transaction of the agency complained of. So may mga criteria po kung ang answer po niya ay no, magtutuloy-tuloy ay yes po, magtutuloy po siya sa mga subsequent na criterias po. Alleges commission of acts or in violation of laws, rules, regulations that are within COA's jurisdiction
or not within COA's jurisdiction. Pag hindi po within COA's jurisdiction, sir, i-elevate po doon sa proper agency na may jurisdiction po. Like, for example, sir, ang case naman po natin ay regarding doon sa corruption ng isang employee, syempre, sir, sa ombudsman po. Pero sa case po kasi na nire-refer nyo po, sir, pwede na pong mag-act yung auditor. Although, syempre, sir, wala po siyang pwedeng i-disallow kung hindi pa po bayad yung transaction. Wala naman ako sinasabi sa kanyang disallowance. At tinatanong ko lang, anong pwede mong gawin sa ngayon na-establish na natin na habang gagawin pa lang ang project na yan, wala pa sa pangalan ng LGU ang titulo. Hindi baka ako, hindi pwedeng gumawa ng anumang project ang city government nang hindi sa kanya ang titulo. Tama Sabi po niya, kayo, sir. wala po akong magagawa. Opo. Tama po kayo, sir. Kung kayo po yung nandoon, ma'am, Opo. ano po dapat ang ginawa ninyo? Pwede po akong kasi sir, yung mga complaints po natin meron pong time frame. Pero habang sinasagot po sana yung complaint po ninyo, gumagawa na rin po siya ng either audit query or audit observation memoranda. Yung audit query po, magtatanong po lang siya or hihingi po ng mga relevant documents sa management to prove po yung mga allegations po ninyo. So yun Ganun po yung sir. aking gustong malaman sapagkat yun maliwanag na hindi po niya ginanap ang kanyang tungkulin. Meron naman palang remedyo para sana hindi natuloy yung project na yon at hindi sana nasayang yung pera ng gobyerno. Isipin po niyo, giniba niya lahat ang bahay. Wala siya kasing mapaglalagyan ng project na yun eh. Yung sinasabi ko sa inyong gobernador ngayon, katabing bahay niya lang itong pinaggawa niya ng project na ito. Sinira niya lahat. Panahon pa ng COVID-19 noon. Bawal pong mag-demolish pero dinemolish lahat ang mga bahay. Kahit umiiyak lahat ang mga tao, wala siyang pakialam. Kaya lang ako gumawa ng investigasyon sapagkat hindi rin ako makatulog dahil tawag ng tawag, text ng text sa mga kapitbahay niya. Isip-isipin mo, ako po'y napakalayo. Luzon ako sa Misamis Occidental samantalang siya dapat na mangalaga sa kanyang constituents, kapitbahay niya. Kaya lang naman ako pumagitna sapagkat maling-mali na po yung ginagawa. Ngayon, kung wala naman palang maasahan sa mga ahensya ng gobyerno katulad ng mga pangyayari na yon. Wala talaga eh. Pati yung DILG, local DILG, kasangkapan na lahat noon eh. Yung district engineer, yun, napakasangkapan. Siya pa yung nag-value ng mga dapat na bayaran daw para lang makakuha ng writ of possession. Hindi naman trabaho ng ng district engineer. Lahat na ng mga regulasyon binayolate lahat doon. Ang isa na lang iniisip ko sana yung COA baka makatulong, hindi pa rin nakatulong. Kasi nga, Mr. Secretary, puro post-audit eh. Hindi ba dapat paigtingin din natin yung pre-audit sapagkat ang pre-audit naman nakasaalang-alang din naman sa saligang batas natin. Nakalagay doon sa ating saligang batas. If the control system of a department or an agency is either weak or insufficient, you can refer to some special audit or whatever, katulad ng pre-audit. Sa mga ganitong pagkakataon, dapat nakakagawa kayo eh. Para sa ganon, hindi nangingibabaw yung kamalian. Para lamang maitayo niya yung project na yun kahit na pamali. Eh siyang makapangyarihan sa lugar na yun. Ngayon, makikita nyo, you can check the entire incidents. Nangyari po ito 18th Congress. Yung kabuuan ng investigation, makikita nyo lahat kung sino ang may kagagawan lahat nandun. Pat kung sino pa yung auditor nyo, nandun pa rin lahat. Makikita nyo ngayon. At yung tanong ko sa kanya, sino ang may-ari ngayon ng building na ito? Hindi niya masasagot. Baka kayo po, kaya nyo sagutin. Nakatayo na po yung building ngayon. Hindi ko alam kung sino nakatira. Ngunit wala sa kanila ang titulo sapagkat ito'y pinag-uusapan sa Korte. Umabot na sa Korte Suprema. Sino ngayon ang may-ari ng housing project, ma'am? Sir,
Your Honor, yung may-ari po ng lupa. But basically, sir, sa mga ibang auditors pong ginagawa po namin during audit, yan po yung unang tinatanong kung meron po bang deed of donation, deed of use of rock, or nakatitulo na po yung proper lupa doon sa agency. Hindi po niya ginawa yun eh. Ako nga po nagsabi sa kanya na dinimolish niya lahat ang kapitbahay niya at ang kanyang hawak lang na katibayan para itayo daw ay yung writ of possession na binigay ng korte na kontrolado rin niya sa lugar na yon. So sa ngayon, kagaya ng sinabi po ninyo, hindi natin alam sino may-ari ng project. Paano po nyo i-account ngayon ito? Kung kayo po yung auditor, paano nyo itatala? Sa gobyerno po ba yon? Usually, sir, pag ganun po, kasama po kasi siya sa COA Circular 2013, tama ba? 2013-04 na isa sa mga dinidisallow po pagka yung ownership po nung pinatayo. Oh, ay hindi wala po sa pong gobyerno. notice of Opo. disallowance na inisyo ang COA ron. Kasi may mga jurisprudence na po tayo na natalo ang gobyerno, sir, doon sa ownership po ng lote. And eventually, ganun din po sa building, sir, or structures. So ano pong gagawin ninyo doon? Wala pong notice of disallowance yun. At ngayon po ay, alam po ba ninyo, nilagyan pa niya ng pangalan, Deputy Speaker Building. Kasi nung panahon na yun, Deputy Speaker siya. Kasama ko siya. Kumpare mo. Yung gobernador ngayon na Misamis Occidental. Mr. Chairman, if I may po, very, very well noted po yung observations, no, tungkol dito sa specific case na to. Kung mamarapati niyo po, Mr. Chairman, magsasabit po kami ng full report dito. Ako po, first time ko pong naririnig itong kasong ito dahil mukhang medyo matagal-tagal na po ito. No? Pero kakausapin ko po ang ating auditor, pati na rin ang ating COA chairman. Kasi po ako po ay naniniwala na dito po, lalong-lalo na dito po sa nakita nating mga grabe pong mga katiwalian na nasiwalat mismo ng presidente natin mismo, mukhang kailangan po talagang pag-aralan muli at ibalik ang pre-audit. No, kasi po, I think post-audit, too late na po yan. No, agree po ako dyan. Salamat, Mr. Chairman. Senator Marcoleta, during the budget hearing ng COA, Ms. Tracy, remember, merong suggestion ang COA na for the amount of 2.7 billion, kaya nila mag-pre-audit for DPWH lang. Diba? Sabi ni Chairman Commissioner ng COA. So, with the amount na nakikita natin na pwede ma-save sa DP, no? 271 billion doon sa mga red flag, 77 billion doon sa proposal ng Senator Loren na 20% cut sa mga infra, that's 348 billion. So, kung ma-realize yung savings na yun or yung cut na yun, we can transfer 2.7 to COA para mag-pre-audit sila across the board, all DPWH agency districts. No? Mr. Chairman, I couldn't agree with you more, Mr. Chairman. In fact, sasabihin ko nga po sana, ipo-volunteer na ho namin na kumaltas na po ng 2.7 billion lang po ang kailangan ng ating COA para maiwasan natin ang bilyong-bilyong nawawala sa gobyerno. That is well worth it po. Mr. President, ipo-volunteer na po namin sa DPWH na po kunin, Mr. Chairman, yung 2.7 billion na yun. Consider it done. Thank you po, COA Mr. Chairman. na yun. So, the transfer namin 2.7 to COA kay Ms. Trace, not like Ms. Trace, but sa COA, kay Bakit Chairman. ang mahal naman? Bakit hindi na lang 1.5? Wala pang naipakikita. May breakdown naman. May Senator breakdown ba? Meron, may for equipment, for people. Actually, halos lahat yung PS eh. Yes po, Halos sir. lahat Majority po. Nasa 70% po is PS and then equipment, facilities, and utilities Yes. po. So, just to qualify, Senator Marcoleta, DPWH lang to hindi pa ito sa lahat. Because of what's happening right now. No? Pero Madam Kowa, naalala kita kasi meron tayong pinag-usapan, di ba? Pero parang hindi mo nagawa yung pinangako mo. Submit na po. Ha? Mamaya na lang po. Kasi ang pinag-uusapan namin, yung ikabubuti ng gobyerno.
Ang sinabi ko sa iyong huli, hindi ba 140 million pesos. Notice of disallowance, nagpetisyon ng kung ano-ano, denied. Denied sa inyo, pumunta sa Court of Appeals, denied, dismissed, pumunta sa Korte Suprema, dismissed. Naging final and executory. Ang nakapagbalik lang, 3 million plus. So 137 million, final and executory, hanggang ngayon hindi nyo nasisingil. Kaya nga sabi ko, paano maniniwala ang taong bayan sa COA? Samantalang napakalaki po ng inyong pananagutan. Kayo po ang security guard ng pera ng bayan. Kahit na po gaano kagandang report ang ibigay nyo sa amin. Halimbawa, nag-submit kayo ng report sa chairman na talaga naman pong walang kasing ganda po yung report ninyo. Very comprehensive. Magmula nung 1855 yata, meron na kayong report. Kailan ba nagawa yung COA, Mr. Chair? Magmula nung kauna-unahan, hanggang ngayon, puro na lang notice of disallowance. Pero magaganda talaga yung report ninyo. Pero walang natatakot sa inyo. Parang nangyari, Mr. Chair, yung security guard namin dito sa Senado, gumawa ng napakagandang report sa chairman ng committee. Comprehensive. Chairman Gatchalian, sabi niya, tanggapin mo ang aming ulat sapagkat kagabi, 5 magnanakaw ang nakapasok sa ating building. Ito po lahat ang nakurakot. Magmula sa pinakamahal na computer na equipment na pinakamahal dito hanggang sa pinakamalit na pakumbakya nakalagay po sa comprehensive report. Ngunit ito po inanakaw. Nakawala. Palagay po ninyo magiging masaya ang chairman? Hindi po. Bakit? Nawala eh. Kahit ang ganda ng report ninyo eh. Subukan ninyo magbigay ng report sa amin. Ako, naboboring na ako sa report. Hindi ko na binabasa. Puro notice of disallowance, notice of charge, audit observation memo, blah, 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 blah. Year in and year out. Pero alimbawa, ang binigay mo kay Chairman Gatchalian. Chairman, ito po yung 5 pangalan nang biglang pumasok dito na nasakutin namin. Ngayon po ay nandun na po sa piskal. In-inquest na po sila. Tanggapin mo ang aming report. Hindi po nila napasok ang ating. Wala po silang nakulimbat kahit isang pako ng bakya. Di ba masaya? Madam Coa, ganun po ang inyong tungkulin. Kaya po ganito na lang ang sentimentong sinasabi namin sa inyo. Hindi mahalaga sa amin yung report kasi walang nangyayari. 137 million final and executory. Bakit hindi nyo makuha? Ba't di nyo makolekta? Sir, sagutin ko. Lang ba? Sir, Ilang linggo na tayong hindi opo. nagkita. Mabuti nga, nandito ka, nagkita ulit tayo. Sir, sa COA order of execution po kasi, once na-issue na po yun ni chairman, or yes po, or yun ng commission proper, si agency na po ang mangungulekta. I-withheld niya po yung salaries ng mga employees na liable and sila na rin po ang hahabol dun sa mga Do whatever it contractors. takes. Opo. Dun sa case po Makolekta kasi nyo ng lang, di ba? SBFA, sir, meron pong 2 persons liable na nakapending po yung petition. At kasi sir, yung pong mini-mention nyo, halo-halo po siyang mga transactions. Kasi before COA Circular 2009-06 po siya, sir. Alam ko po yan. Alam ko po yan. Ni-review ko nga po yan, kaya alam ko 137. Iba-ibang tao po yan. Pero alam ko pong hindi kayong kukolekta. Pero meron kayong magagawa. Isip-isipin po ninyo. Tinanong ko sa inyo, meron kayong certificate, yung execution na isa-serve ninyo? Sabi mo pa sa akin, 15 days eh. That 5 days. 5 days lang. Pero ilang taon na po nakararaan. Ilang taon na po nakararaan.
Kung 2017 po yung sinasabi nyo, sir, 2021 pa po yung sinasabi nyong pag-issue ng COA. Pero nung before po kasi sila mag-issue ng COA, sir, nag-appeal po kasi yung dalawang hindi naka-receive na persons liable. Kaya medyo yun po yung naging basis nila to defer muna yung COA. Hindi po ganun, ma'am. Reviewin lang po ninyong mabuti. Final and executory na yun. 137 million. Kailangan makita ng taong bayan, maniwala sila sa COA na may nangyayari. Wala pa pong naisoli talaga. Wala kayong nakukolekta na kapag soli 3 million, 137 million, tinulugan po ninyo. Salamat po, Mr. Chair. Thank you.